48, an act allowing the automatic suspension of reduction of excise tax on petroleum products. Ginoong Pangulo, nais ko lamang pong ibahagi na itong nagaganap po sa buong mundo, parang isang babala po sa ating mga kasama na sana'y makaisip pa po tayo ng marami pang paraan upang makapagbigay po tayo at maibsan ang mangyayaring paghihirap na parating. Sapagkat ang inyo pong lingkod ay naniniwala na ito po ay iigting pa, itong gulo na ito ay iigting pa. Dahil katulad po ng sinabi kanina ni Senator Erwin Tulfo na maaring ginagamit na rin po ito sa usapin ng ekonomiya. Ito po ay parte na ng psychological warfare. Ito po kasing gulo na ito ay hindi po ito matasabi natin na parang ningas kugol lang, bukas tapos na. Hindi po. Ito pong gulo na ito ay maaring tumagal pa ng tumagal. Ang inaasahan po natin ay makaisip tayo ng mga paraan na maging independent po tayo sa usapin ng kung kanino ba tayo papanig. Magkaroon po tayo ng mga relationship doon sa mga kapitbahay natin ng mga Muslim countries na mayroong mga oil, katulad po ng Malaysia, katulad po ng Brunei. Magkaroon po tayo ng mas matinding relationship sa kanila. Ganun din po sa Indonesia na kinukunan natin ng coal. Ito po mga Muslim countries na ito, siguro ang hinihingi po natin ay magkaroon tayo ng mas malalim pang pakikipagkaibigan sa kanila dahil sa akin pong paniwala, hindi po ito matatapos sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Majority President. Leader. Mr. President, just for the record, Senator Go would like to be made a co-author of this measure, as well as Senators Camille Villar and Senator Jingo Estrada would like to be made co-authors of this measure. Request that their co-sponsorship speeches be inserted into the record. I so move. So inserted into the record and so recorded the manifestation. Mr. President, to allow our colleagues to study the measure further, move to suspend consideration of the measure. We promise to the gentle lady sponsor that we will put it first item on the agenda tomorrow, Mr. President. All right. Consideration of the measure suspended. Mr. President, I move that we resume consideration of Senate Bill number 1432 under Committee Report number 5. This is the FOI, Freedom of Information, Mr. President, People's Right to Information. Any objection? Hearing none. Consideration of measures. To sponsor In the order. measure is Senator Robin Hood Padilla, and to interpolate is Senator Kiko Pangilinan. That's the Senator Robin Padilla is recognized to continue sponsorship, and Senator Francis Pangilinan is recognized to interpolate. Thank you, Mr. President. May we know if the good sponsor, Senator Robin Hood Padilla, is willing to yield to a few questions, Mr. President. Opo, isa pong karangalan para sa amin ang makatanggap po ng mga paglilinaw at tanong mula po sa bayani ng mga magsasaka. Maraming salamat at nais ko pong ilagay po sa ating mga records na suportado po natin itong freedom, itong measure na ito dahil isa tayo sa mga author. In fact, nung 18th Congress, 17th Congress, kasama rin tayo sa mga sumusuporta sa Freedom of Information Bill. Kaya binabati ko at nagpapasalamat tayo na masigasig na dinedepensa ni Senator Padilla ang panukalang batas na ito. Naway, under his sponsorship, finally, maaprubahan na ito. Mahigit siguro magdadalawampung taon na na ito ay dinedebate. Having said that, meron po tayong ilang katanungan. Halimbawa, kapag ito ay naging batas, meron po bang mandato ba ng bawat ahensya ng gobyerno ay magkakaroon ng tanggapan na kung saan ay pwede doon hilingin? Saan pupunta? Halimbawa, si Juan de la Cruz, kung nais po niyang malaman yung isang farm-to-market road project sa kanyang bayan, sa public works, saan siya pupunta para hilingin yung mga dokumentong may kinalaman doon sa proyekto sa kanyang lugar? Opo, una po, tama po yung sinabi ng ating mahal na senador, Senator Francis Kiko Pangilinan. Totoo po yun, noon pa ho. Nasa 16th Congress pa po ito. Ito po ay talagang ipinapasa na at katunayan na naipasa na po dito ito sa Senado. Nagkaroon lang po tayo ng konting problema doon sa Kamara. Doon po hirap na hirap pumasa ito. Doon po sa inyong tanong, doon po sa ating panukalang batas, nandito po yon na sinasabi po na bawat ahensya dapat magtayo po siya ng kanyang Freedom of Information Office.
Yun po, sila po ang gagawa ng kanilang mga alituntunin. Sila din po ang gagawa ng kanilang kung papaano kukuha ng FOI doon sa ahensya na yon. Yes. Siguro sa panahon ng pag-aamenda, pwedeng liwanagin ng husto dahil ang nakita na lang nating opisina o unit ay nasa section 11. 11 and 12 po. Ito, line 5, page 17, no? The heads of each of the departments and agencies, in fact, nakalagay ito, may designate liaison units or committees who shall coordinate with other units in implementing this act. So baka dapat hindi may, dapat shall. At siguro maaaring subject to style, the current Public Information Office or its equivalent in all government entities. Napakaganda po ng inyo pong suggestion. Hayaan po gawin na po natin kaagad amendment po yan. Yes, so sa period of amendment, maaari nating imungkahi yung wording. No? Dapat may nakatukoy na ahensya o tanggapan sa loob mismo ng opisina kung saan dadalhin. No? Unless hindi ko nakita, pero parang doon ata ito. No? Meron din tayong katanungan. Babalik tayo, sorry. Opo. Medyo tumalon tayo. Dito sa section 8, 8. mandatory disclosure of information. Hinahanap ko ang mga penalties kasi mandatory ito. Kung hindi sumunod, parang hindi ko nakita. Dapat siguro sa period of amendments, isama ang hindi pagsunod dito sa section 8. Unless meron. Ang alam ko Opo. Meron pong mga section 21 tsaka po 22. Opo, naandyan po. Ang nakalagay po dyan, administrative offenses and penalties. Nailagay po na dyan. Meron din pong penalties ng imprisonment. Yes, siguro para mas maliwanag. Opo. Dito sa section 21, administrative offenses and penalties, pati na rin sa criminal offenses and penalties. Opo. I-amenda para idagdag yung section 8. Dahil ang na-identify na mga section ay section 12, section 19. Pero yung mandatory provisions ng section 8 hindi po nailagay. So Opo. siguro sa period of amendment ilagay din yung penalties para sa non-compliance sa mandatory sa section 8. No? Kung ano po ang mas makagaganda, yan po ay tatanggapin po natin. Opo. Maraming salamat. Dahil kung naalala natin sa budget hearings, itong Section 8, Mandatory Disclosure of Information, minandato natin ang Farm to Market Road listahan para tiyak na mayroong coordinates at maisumite, disclose doon. So dito, dapat sana magandang mailagay yan. Kasi kung titingnan natin yung mga mandatory sa Section B, all agencies of all branches of government shall upload on their website, which shall be updated monthly, a register of the following public interest transactions, documents, or records. Budget of government agencies, itemized monthly collection and disbursement, summary of income and expenditure. Meron pa rito, items to bid. Number 7, bid results on civil works. Napakaganda niyan dahil makikita na kung ng ating mga kababayan ang mga transaksyon. Tapos, procurement contracts. Ayan, di ba? Entered into by government agencies. Construction or concession agreements. Yan, lahat po yan. Kaya napakaganda at mahalaga na merong maliwanag na penalties, administrative at criminal pag hindi sinunod itong section na ito. Sa amendments. Meron din tayong katanungan sa page 13, line number 14. Ito ay section 8 pa rin. Section 8. Yes. Merong halagang nakalagay rito. Baka kailangan lang ma-clarify. The register shall contain a brief description of the transaction involved, including but not limited to the nature and the object of the transaction, the parties and amounts involved, the key steps undertaken towards its conclusion, and the relevant dates provided that contracts and agreements involving an amount of at least 50 million pesos shall be uploaded in full on the website. Bakit mayroong floor? Paano kung mas maliit?
hindi na i-upload. Yun po kasi yung sa plunder, naalala niyo po yung sa plunder. Yes, tama Pero po kung yun. gusto niyo pong amendahan niyo, ako gusto ko po yan. Yung mas marami po kayong ilagay, mas maganda po yan. Yes. Kasi halimbawa sa FMR, 15 million. Opo. So baka siguro sa period of amendment, pwede nating tanggalin yung ganung halaga at maging Opo. mas mababa. No? Opo. Mainam po yun. Mainam po. Maraming salamat. Siyempre, yung provision din na hindi pwede i-chop-chop. I guess nasa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na yun. Pero maganda pa rin mailabas din dito. Sige po. Oh. So, dito sa pagrereklamo, kaya mahalaga, I think, siguro sa period of amendment, mailagay din ng maliwanag. Ako po kasi, Senator, bayani ng magsasaka hanggat humihigpit po, mas gusto ko. Yes, sir. Opo. So itong notice dito sa proseso ng pagrereklamo, Opo. bago pa nun, sorry, atas tayo ng konti. Ang bilang ko sa mga exception dun sa disclosure ay napakarami. Ganun po, opo. Baka kasi maging basehan ng mga abuso, no? Na although may proseso naman, ano, na pag ikaw ay humingi ng ganitong dokumento at sinabi ng ahensya hindi pwede dahil exception 'yan, pwede namang umapela. Opo. Oo. At may time po, may oras. 15 days. 15 days, opo. Dapat aksyonan kung pagbibigyan o i-grant o i-deny. Tapos pag May na-deny, appeal pa po. 5 days. Opo. Ang pag nag-apela, may 5 araw, no? Dito hindi rin maliwanag, siguro sa period of amendment, sino ang magde-deny. Halimbawa, if the government agency decides to deny the request, diba? Siguro again, sa period of amendments, baka pwede nating maging mas may specify natin aling ahensya sa loob ng aling unit o tanggapan sa loob ng ahensya. Wala pa tayong proposal pero pag-aaralan po natin kung willing ang ating sponsor, baka magandang ma-identify din yun. Opo. Pero diyan po nakalagay po diyan sa ating panukala, magkakaroon po ng mga officers. Kapag naging batas po ito, magkakaroon ng mga FOI officers po. Yun. Opo. Yun. Okay. So siguro doon pwede natin i-harmonize itong... Opo. So sorry. At palagay ko baka may idadagdag tayong mga requirements dito sa reporting, no, yung mandatory disclosure na ilagay na yung digital portals. Gamitin na natin yung mga special provisions na nilagay natin sa budget ng 2026. Dahil alam naman natin itong special provisions na ito, pwedeng nandyan sa gaan ng 2026, pwedeng wala na sa gaan ng 2027. Depende yan. Kasi every year natin pinapasa ang panibagong budget. So baka maaaring dito ulit sa mandatory section 8. Sorry, patalon-talon ako dahil yun, sa section 8 mailagay yung mandatory establishment of dashboards at digital portals ng ating mga ahensya. Sige po. Opo, maganda po yan. Opo. At siguro, maybe without prejudice to raising additional questions during the period of amendments. Opo. Wala na po tayong katanungan sa ngayon. At ako'y nagpapasalamat. Sorry. Ito pala. Yung sa system of incentives, section 27, incentives and rewards. I apologize na nasa ilalim ng aking mga files. May nakalagay na system of special incentives and rewards at given to appropriate government agencies. Siguro kailangan nating alamin sino unang-una ang mag-evaluate nitong system of incentives and approve these incentives and rewards. Hindi kasi nailagay sa batas kung sino ang gagawin nito o sino ang gagawa nito. So kung baka sa period of amendments, pwede nating mas specify. Pangalawa, yung source ng funding nito, saan manggagaling. Again, sa period of amendments, pwede nating i-introduce ito. Opo. Sa ngayon po, yung Pico, sa ngayon,
Pero mas maganda po talaga, specify po natin talaga para mas malinaw po. Tama po kayo. Salamat. Itong tanong sa protection of privacy, siyempre kinakailangan balansehin yung Data privacy po. Act at itong right of access to information. So, ano kaya ang magiging standards or safeguards ng ating mga ahensya ng pamahalaan para ma-determine kung ano nga ba ang pwedeng Although of course may mahabang listahan ng mga exceptions, no? Doon din ang katanungan ko ron, paano natin matitiyak na hindi ito aabusuhin at i-invoke lagi itong mga exceptions at hindi ma-access itong mga impormasyon. That's why I think mahalaga itong nabanggit ninyong Pico para merong tanggapan na may responsibilidad dito. I'm not sure if it would be advisable na yung Public Information Office should also be baka may presensya o ang hindi siguro no yung Department of Information and Communication Technology paano natin titiyakin yan no? But again ito'y palaisipan again we will probably raise these questions additionally pagdating ng period of amendments. Tapos yung DICT bilang government-wide mandate to monitor agency websites, support compliance, prescribe publication standards. Alamin din natin siguro, meron na bang opisina itong DICT para dito o dapat bang mag-establish ng isang opisina o tanggapan under this law? Opo, lahat po kasi ng ahensya dito po sa ating panukala, kailangan po silang gumawa lahat. Bawat opisina ng FOI po. So mas maganda siguro kung sa period of amendments, ma-introduce din natin may tanggapan ba sa DICT na dapat siyang mag-oversee nitong FOI implementation. Wala. We will make sure, sir, na meron po. Yes. No. Pero wala pa atas batas. Dahil nga wala pang batas. So dapat siguro ilagay natin sa batas. So yun na lamang po. Again, without prejudice to raising some clarificatory questions during the period of amendments, we have no further questions. Nais natin pasalamatan ang ating sponsor sa kanyang sigasig na pagsusulong ng ating Freedom of Information measure. Thank you po, sir. Maraming salamat, sir. Salamat po. Mr. President. Yes. Just a very quick Senator manifestation. Joel Villanueva. Yes, Mr. President. This is just to put my full support to our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, for pushing this very important landmark piece of legislation. We have been pushing for this measure for 23 years now, Mr. President. And just to also add to what he mentioned a while ago with regard to the queries of the gentleman from Pampanga, Senator Pangilinan, may mga opisina na po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na merong ganitong bureau, Mr. President, that tackles and takes care of important information, Mr. President. It's just that, unfortunately, pagka po nanghingi sila at na-deny, hindi po sila makaapila, Mr. President. Wala rin pong time frame, Mr. President. So with this law that we are pushing, with this bill that the gentleman from Nueva Ecija, Senator Padilla, is sponsoring, magkakaroon po ng timelines, meron pong apila at meron pong talagang tanggapan na titingin ng kanilang mga requests in the name of transparency and accountability. So again, Mr. President, we put our full support in passing this very important piece of legislation, and we thank the gentleman from Nueva Ecija, Senator Robin Hood Padilla, for sponsoring the measure. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. And yes, we fully support this measure as well, Mr. President, Majority Floor Leader. If you can remember, pinasa na rin po natin ito nung 17th Congress, Mr. President. You were also the Senate President at that Yes. time when we passed this, and I was the Majority Floor Leader. I made this a campaign promise. That's correct, Mr. President. So, there are no longer any members who wish to interpolate. We close the period of interpolation. Any objection? Hearing none, period of interpolation is closed. Mr. President, we have a few colleagues who want to propose amendments, but they're requesting for it to be done tomorrow. But we can allow the sponsor to do his committee amendments if ever he has, Mr. President. So I move to open the period of amendments, Mr. President. Any objection? Hearing none, period of amendments open. Thank you, Mr. President. May we recognize our distinguished sponsor to propose these amendments. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating Ito. pinunong mayoriya. Ito po ang ating mga amenda mula po kay una,
mula po kay Senadora Risa Ontiveros, bunga ng kanyang interpelasyon noong nakaraang linggo. Babawasan po natin ang mga exemptions sa People's Freedom of Information. Lines 1 to 6, delete the entire Section 7, subsection D of the exceptions pertaining to matters of human security. Then, re-letter the succeeding subsections accordingly. I so move, Mr. President. So there is no... Hearing none, adopted. Lines 1 to 6. Delete Section 7, subsection J of the exception pertaining to personal and sensitive information, as this is already covered by Section 10. Then, re-letter the succeeding subsections accordingly. I Any so move, objection? Mr. President. Any objection? Hearing none, adopted. On the same page 8, lines 7 to 9, delete the entire Section 7, subsection K of the exceptions pertaining to information that might cause acts of discrimination. Then, re-letter the succeeding subsections accordingly. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, adopted. On Section 11, Freedom of Information Manual. Ito naman po ang amyenda, What page is that? Section 11, page 15 po. 16. Ito po ay mula po sa inyo pong opisina ng ating Ginoong Pangulo, Senate President Vicente Soto III, na pinabibilis ang panahon upang makapaghanda ng FOI manual ang mga ahensya ng pamahalaan. Mula 6 na buwan ay magiging 3 buwan na lamang. On page 15, lines 23 to 24 to page 16, lines 1 to 2, delete and replace the phrase "for the effective implementation of this act, all government agencies shall prepare a Freedom of Information FOI manual within 6 months from the effectivity of this act," indicating the following, with the phrase within 3, open parentheses, put the number 3, close parentheses, months from the effectivity of this act, all government agencies shall adopt a Freedom of Information, acronym FOI, manual to ensure the effective implementation of this act, and shall implement the following. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, adopted. Amyenda pong muli galing po kay Senadora Risa Ontiveros, bunga ng kanyang interpelasyon noong nakaraang linggo, upang mas maging malinaw ang probisyong ito sa Section 23, denial in good faith, not ground for liability. Section 23 po, 23, page. 30. Okay, proceed. On page 30, line 7, after the word denial, insert a comma and the phrase "and showing by clear and convincing evidence that the circumstances warranted such denial." The amended Section 23 shall now read as follows. Section 23, denial in good faith, not a ground for liability. A denial in good faith of a request made pursuant to the provisions of this Act shall not constitute grounds for administrative, civil, or criminal liability. In cases of denial of the request, the public official, officer, or employee involved must prove that she acted in good faith by specifying the ground relied upon for the denial, comma, and showing by clear and convincing evidence that the circumstances warranted such denial. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, adopted. Meron din po pang isang amenda mula po kay Senadora Risa Ontiveros, pagdaragdag po ng bagong probisyon para bigyang proteksyon ang mga mamamayang mag-request ng public information. On page 31, line 9, insert a Section 28 to read as follows. Section 28, strategic lawsuits
against public participation. A strategic lawsuit against public participation, open parenthesis, acronym, SLAP, close parenthesis, is any action filed to harass, vex, or exert undue pressure against any person or legal entity that has taken legal action or made a public communication of any kind in connection with the enforcement or protection of the rights recognized herein or any other legislation or administrative issuance related to freedom of information. The defendant in a SLAP may file a special motion to dismiss at any point of the proceedings alleging that the case is a SLAP. This special motion to dismiss shall be resolved within open parenthesis 30 days after it is heard. If the court dismisses the SLAP, it shall award damages, attorney's fees, and cost of suit. Then the succeeding section shall be renumbered accordingly. I so move, Mr. President. Any objection? Adopted, subject to style. Sa ngayon po, Ginoong Pangulo, wala na pong ambyenda pa pero aantayin po natin ang ibibigay po ng opisina ni Senator Kiko Pangilinan. Maraming salamat po. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya, ang aming Godfather. Assalamualaikum. Ginoong Pangulo, mga kasama, ako po ay tumitindig at taus-pusong nagpapakita ng pagsuporta at pakikisa sa pagka-aproba ng Bicameral Conference Committee Report sa panukalang batas tungkol sa unang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Napakagandang regalo po nito para sa aming Idil Peter. Una sa lahat, nais ko pong magbigay pugay at pasalamatan ang ama ng Bangsamoro, ang aming pong Godfather, ang pinagkakautangan po namin, ang masipag na Majority Floor Leader na si Senator Juan Miguel Mig Subiri sa kanyang walang sawang malasakit at dedikasyon para sa mga Bangsamoro. Mula pa noon, hindi na po natitinag ang kanyang suporta para sa kapayapaan at kaunlaran, hindi lamang sa BARM, kung hindi sa buong Mindanao. Syukran, Senator Migs. Ginoong Pangulo, bilang isang Muslim na minahal at niyakap ng ating mga kapatid na Bangsamoro, napakalalim po ng aking pananampalataya na ang tunay na kapayapaan ay nakasalalay sa katarungan, representasyon at tiwala sa proseso. Ang panukalang ito ay isang konkretong hakbang para tiyakin na may maayos na paglipat ng pamumuno mula sa transition patungo sa regular na gobyerno ng BARM. Sa ngalan ng ating mga kapatid sa Bangsamoro at sa ngalan ng pangako natin na kapayapaan, hustisya at pagkakaisa ng bawat Pilipino, buong puso po akong nakikiisa sa pag-aproba ng BICAM report na ito. Aking pinagdadasal na ang panukala na ito ay maging matibay na hakbang tungo sa isang Bangsamoro na mapayapa, maunlad at tunay na kinakatawan ang tinig ng kanyang mamamayan. Maraming salamat po.